Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa hapong ito, panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po no, sa Ka-Amazing Farming. Okay, so bago ko po mga ka-farmers ibahagi sa inyo ang diskarte natin sa ating bagong tanim na talong. Alam naman po natin mga ka-farmers, sa nakaraang araw yung nagtatanim tayo dito, sobra itong putik, no, parang sakahan ng palay. So ngayong natuyo na mga ka-farmers, kasing tigas na ng simento, sobrang tigas mga ka-farmers, no. So pag hindi natin to gawa ng paraan, hindi gumanda ang ating talong. So ang ating talong 5 days na sa ngayon, isang bisis na nadidiligan ng fertilizer. So pansin natin mga ka-farmers, medyo nag-epekto na ng konti ang fertilizer na ating ina-apply sa ating talong. Okay, so ulitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa, sa lahat kong mga viewers, mga subscriber, mga commentator, mga sharer. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. So share ko lang po sa inyo ngayon ang diskarte po natin, no. Halimbawa pag magtanim tayo ng talong. So ang maganda dito mga ka-farmers, na ibahagi ko sa isang video natin sa nakarang araw, na maganda sa talong i-bed, no? I-tiller then i-bed bago takpan ng plastic mulching. So yun po mga ka-farmers, and then maglagay tayo ng fertilizer, ipot ng manok, then i-bed, takpan ng mulching, butasan ng mulching, and then taniman ng talong. So yun ang ating isang paraan. So yung ganitong paraan mga ka-farmers, halimbawa sakto na sa edad ang talong na itanim. So ano ba ang tamang edad sa talong nating itanim? 21 to 24 days. Maganda mga ka-farmers na ganyan lang, kasi may baganda din kalabasan o resulta, kaysa magtanim tayo na sobrang tanda, mga 35 to 40 days, pangit na ang resulta mga ka-farmers. So hindi siya maganda, no, pagdating sa mga isang buwan kalahati. So hindi siya lumago ng sobra kahit anong diskarte mo pa. And then pag maitanim mo na siya ng tamang edad, katulad nito mga ka-farmers, sakto na siya sa edad, tapos ang area natin ay hindi natin na i-ved kasi dahil sa binagyo tayo sa bagyong Inday. So ang nangyayari, hindi na i-ved, na itanim diretso, tapos ang taniman sobra pang putik. So yan, ganito ang nangyari mga ka-farmers. So kung tingnan ninyo, sobrang tigas. Parang simento. Ganyan mga ka-farmers ang lupa, parang ano mga ka-farmers, sobrang tigas, ganyan siya mga ka-farmers. So kita natin kung gaano to siya kaganda ang kalabasan yung na-tiller siya. Durog na durog, parang buhangin sa tabing dagat o ilog. Ayan mga ka-farmers, dinaanan sa mga tao. So ngayon mga ka-farmers, kahit truck pa na malalaki, hindi na maano din ni mga ka-farmers. So ang diskarte natin dito, dahil matigas to mga ka-farmers, yung gilid niya mga ka-farmers, kailangan natin ganyan ang gagawin, no. Sipagan mga ka-farmers ang pag sa gilid, para yung ugat niya mga ka-farmers ay makakagalaw at makakakuha ng mga nutrients na available. So ganyan ang diskarte natin mga ka-farmers. Hindi daanan ulit sa gilid ng tiller. So yan mga ka-farmers, pagkatapos namin to maano ang lupa sa kilid, no, para maging buhagag siya uli, lagyan natin to ng ipot, fertilizer, din ipot, no. And then pag malaki na siya, doon na natin hahagisan ng lupa para makabid siya. So ganyan ang diskarte natin mga ka-farmers. So ito mga ka-farmers, sample ko lang, no, galing na tayo doon, yan, hanggang doon lang sa bandang gitna. And then sa umaga ginagamitan natin ng pala, may pala dyan. At ito naman yung itak natin, yun lang ang ating ginagamit kasi medyo matulis ang dulo. So sobrang tigas na tong lupa mga ka-farmers, no, kita niyo parang simento. Yan.
Ganyan lang, sisipagan to ganyan, ayan mga ka-farmers ang pag ano ng puno. So bukas mga 8 tao kami kasi mag-harvest na kami ng ampalaya bukas sa first harvest. So pagkatapos mga ka-farmers, no, mga halimbawa yung mga alas 8, mga bandang alas 9, pinsanan namin to. Buong araw na hanggang hapon. Kasi napakalaki to mga ka-farmers, may higit kumulang mga 2 hektarya. So yung mga na-tiller, katulad dyan, hindi na namin daanan. Ito, daanan pa namin to ng tiller parang malinis uli. Yan. Tingnan nyo ang lupa mga ka-farmers. So ito ang ano namin sa nakarang araw. So pang 5 araw mula na itanim to siya, 5 days na ngayon, and then doon banda at saka din 4 days. So ganito lang ang ating gagawin mga ka-farmers para ang ugat makagalaw, no. Yan, no. Sisipagan natin ang pagbungkal sa lupa, paikot sa puno ng talong, no, mga kahit mga 2 inches lang lalim pwede na mga ka-farmers. So 8, makatapos kami tag 5. So 40, nandyan na mga ka-farmers maghapon, and then bukas na ang hindi namin matapos para sa linggo madiligan ulit ng fertilizer or Lunes ba. So yan lang mga ka-farmers ang ating gagawin pag halimbawa ay magtanim tayo ng talong, tapos ang taniman ng talong kita nyo sa nakarang araw parang nagtatanim kami ng palay. So napakatigas sobra ang lupa. So ganyan lang mga ka-farmers. And then paglagay natin ng ipot, no, dyan lagyan ng ipot. Ang ipot mga ka-farmers, wala sa mabasa, halimbawa uulanin, diretso na mag-absorb. So yung ugat na gumagalaw ay diretso nang pakinabang, no, sa available na mga nutrient, lalo na sa mga fertilizer na sabay nating ilagay. So yun po mga ka-farmers ang gagawin natin. Pero pag nakabid tayo, kasi pag nakabid mga ka-farmers, and then antayin lang natin ang ulan. Pag once na maulanan, parang tamang ano siya, ma-hoping bago takban ng mulching basa. So hindi tumigas ng ganito mga ka-farmers. Dahil alam natin, no, malapit mag-isang linggo ang ulan dahil sa bagyong Inday. So yung taniman nating na maganda parang parang buhangin sa tabing dagat ay ang kalalabasan nito, parang taniman ng palay. Yan. Basa, sobrang basa. So ito lang mga ka-farmers ang ating gagawin. Yan. Para yung damo na bagong sibol sa gilid hindi na makalaki kasi na ano natin ang lupa, no. So ganyan lang. So napakasimple lang to mga ka-farmers na gawain, pero pag hindi ka sanay, sumakit ang bahiwang mo din saka yoko. So ganyan naman ang farming mga ka-farmers, dahil wala tayong mga makinarya na pwede natin gamitin dito parang mabilis lang o makakatulong, mano-mano lang. Sisipagan lang to mga ka-farmers. So yan mga ka-farmers, mamumuhay lang tayo ng patas, yan, na walang inaapakang tao. Yan ang mga ka-farmers. Yan. So sana po, no, sa ating ginagawang content patungkol sa diskarte natin kapag halimbawa tayo ay makakaranas nito at makakapagtanim ng talong na ganito, bungkalin lang natin ang lupa, no, paikot sa talong kasi napakatigas po. So nadilaw ang ating mga farmers, punla. Okay lang yun mga farmers kasi basta hindi lang maano ang talbos. Pag halimbawa ito yung mga nasa 40 days, tatanggalin naman ng puto natin to, dahon na to. So ang ating punla, medyo hindi siya, tingnan natin dahil hindi tayo nag fertilizer. So aktara lang ang ating ginagamit. So apple green siya, pero matibay mga ka-farmers, matigas ang puno, and then hindi basta-basta anuhan ng mga punggos kasi makapal, matibay ang dahon. So di pa mga ka-farmers, ito mga nakapag-decide tayo kanina, matanggal siya mga ka-farmers. Pag matanggal yung bagong niya,
yun ang matitira. Pero pagkalipas ng mga isang linggo, ano na to siya ng mga ka-farmers, hindi mo na to siya mapansin kasi malaglag siya, and then yung bagong dahon na ang matira. So itong dahon na to matanggal to. So mapalitan to ng bagong dahon. So pag once na mapalitan to ng bagong dahon, tapos ano na, maganda na siya mga ka-farmers kasi nakakaano na siya ng mga synthetic na fertilizer. So yun lang ang may share at may bahagi ko sa inyo. Sana may natutunan kayo sa diskarte natin kung halimbawa kayo po ay makapagtanim ng talong na katulad sa atin. Inuulan ng sobrang tigas na ang lupa. So ganyan lang ang ating gagawin kasi pag hindi natin gawa ng solusyon mga ka-farmers, kita ninyo kung gaano nakatigas. Yan, hindi gumanda ang ating tanim. Kahit anong gagawin pa nating pagdidilig ng fertilizer kasi ano po sila sa tubig. Yung nagtanim tayo, babad sa tubig ang taniman. And then iniinit, 4 na araw na ang init, yan tumigas ng sobra na parang semento na ang kalabasan. So yung parang nagkulay green dito mga ka-farmers, yun po ang ating fertilizer na ginagamit. Yan mga ka-farmers, fertilizer yan. So maganda pagka ganyan mga ka-farmers. Yun ang palatandaan mga ka-farmers na tama ang ating fertilizer kasi naglumot, nabuhay. Okay, so bago tayo magtapos mga kapwa ko ka-farmers sa ating pagbahagi ng kaalaman, may love shout out sa lahat nating mga bagong subscriber from Germany, from Australia, from Canada, Netherlands, Dubai, Bahrain, Saudi, Japan, Hong Kong. So sa inyong lahat na mga OFW, maraming salamat po. At saka sa mga subscriber natin sa mga farmers sa bansang Pinas. Magandang araw at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Hanggang sa muli, ako na po magpapaalam. Bye bye and God bless.